Magandang araw mga Katolikong tagapagsaliksik! Isa sa mga madalas na tanong na ibinabato sa ating mga Katoliko ay ito. Sabi pa ng iba, wala naman yan sa Biblia, kaya sa video na ito, alamin natin. Kaya kung interesado kang malaman ang katotohanan sa likod ng debosyong ito, manatili ka hanggang dulo ng video dahil baka magulat ka sa mga matutuklasan mo. Una sa lahat, ano ba ang ibig sabihin ng Immaculate Conception? Marami ang nagkakamali dito. Akala nila ito ay tungkol sa pagkakabuntis ni Maria kay Jesus. Pero hindi po. Ang Immaculate Conception ay tumutukoy sa paglilihi ni Maria mismo sa sinapupunan ni Santa Ana, ang kanyang ina. Pero teka, may basehan ba ito sa Biblia? Tingnan natin. Nang binati ni Angel Gabriel si Maria, sabi niya, ang salitang kecharitomene sa orihinal na Griego ay nangangahulugang ginawaran at pinanatiling puspos ng biyaya. Ibig sabihin, mula pa noon, pinuno na siya ng grasya ng Diyos, kaya walang puwang ang kasalanan sa kanya. Sa mismong Genesis, sinabi ng Diyos, tinukoy ng simbahan na ang babae dito ay si Maria at ang kanyang binhi ay si Kristo. Kung si Jesus ay walang kasalanan, makatuwirang ang babae na magdadala sa kanya ay maging malinis din at banal. Kung si Eva ay naging dahilan ng pagbagsak ng tao, si Maria naman ang naging daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang fiat o oo sa kalooban ng Diyos. Lucas 1:38. Kaya tinawag siya ng mga ama ng simbahan bilang New Eve. Kaya mula pa sa sinaunang simbahan, naniniwala na ang mga Kristiyano sa kabanalan ni Maria. Hindi ito tungkol sa pagiging Diyos ni Maria. Hindi siya Diyos at hindi siya katumbas ni Kristo. Ngunit dahil siya ang magiging ina ng anak ng Diyos, angkop lamang na ihanda siya ng Diyos ng malinis at walang dungis ng kasalanan. Parang isang tabernakulo sa lumang tipan. Bago manahan ng Diyos doon, ito ay nililinis muna at itinatangi. Ganon din ang ginawa ng Diyos kay Maria. Ang lahat ng ito ay biyaya, hindi gawa ni Maria. Biyaya ng Diyos na nagligtas sa kanya mula pa sa kanyang paglilihi. Kaya kapag sinasabi natin Immaculate Conception, hindi ito nangangahulugang hindi na niya kailangan si Kristo. Sa katunayan, si Kristo pa rin ang tagapagligtas ni Maria dahil iniligtas niya siya preventively bago pa man siya mahulog sa kasalanan. Parang isang taong nahuhulog sa putik, tayo inililigtas ni Kristo matapos tayong mahulog. Pero si Maria, inalalayan niya bago pa man siya mahulog. Kaya mga Katolikong tagapagsaliksik, ang turo ng Immaculate Conception ay hindi imbento, kundi bunga ng malalim na pagkaunawa ng simbahan sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Si Maria ay ginawang dalisay hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak, si Jesus. At kung kaya ng Diyos na gumawa ng ganitong himala, bakit natin pagdududahan ang kanyang kapangyarihan? Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo, ang sagot mo, oo, dahil ang Diyos na nagligtas sa atin, ay siyang unang nagligtas sa Kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga taong nagnanais maunawaan ang tunay na turo ng simbahan. Ako po si Romel, ang Katolikong tagapagsaliksik, nagsasabing, magsuri, manampalataya, at magpatoto!